sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumairin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Pinagdiriwang natin ngayon ang pag-alala, kapistahan ni San Bernabe. Itinuturing natin na isang apostol din, di man siya kabilang sa 12. Ating ngayong handa ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at tutuhanang matupad sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan, ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen,
kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain, inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sinay pinagyaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibihisan, pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating,
humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na yun. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na yun, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Meron po akong tanong. Nung ako ay nasa Mindoro Oriental, meron doon sa Nauhan, settlement ng mga katutubong mangyan. At meron nung kaibigan, organizer siya, community organizer, tinanong siya. Sabi ng mangyan sa kanya, kadugo. Kadugo means kapatid, brother. Kadugo. Ano ba ang pinakamabilis na sasakyan? Sabi niya, jeep. Kasi yung jeep, once a day, papuntang bayan. Sabi namang yan, hindi. Kasi hapon na bumabalik yan. Nag-isip siya. Sineryoso niya. Sabi niya, eroplano. Hindi. Sabi namang yan, eroplano. Matagal yan bumalik. Sabi niya uli, nag-isip siya, ano ba ang pinakamabilis na sasakyan? Sabi niya, yung jet. Hindi. Nakikita ang usok niyan kapag umaalis, tapos wala. Matagal din bumalik. Di wala na siya masabi. Yung jeep na once a day papuntang bayan, hapon dumarating. And then, pag eroplano, matagal din daw bumalik. Jet, ganun din. Hindi nakikita yung pagbalik. Sabi ng aking kaibigan, ano ang pinakamabilis sasakyan? O sige, sirit, hindi ko na alam. Sa'yo, ano ang mabilis na sasakyan? Sabi ng mangyan sa kanya, duyan, kasi pag alis, balik agad. Pag alis, balik daw agad. Pinakamabilis na sasakyan. Sa ating ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Ano ang pinakamabilis na pagtugon para tugunin natin ang sabi ng ating Panginoon? Humayo kayo. Ibig bang sabihin, pupunta tayo sa ibang bansa para ipangaral ang mabuting balita? Ako po ay galing ng Africa, galing din ng France, pero hindi na po kailangan pumunta tayo sa ibang bansa para ipangaral natin. Ano ang pinakamabilis na paraan para maipamalita natin ang mabuting balita? Sa loob ng ating tahanan. Umalis tayo sa ating sarili, ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. Ang paghayo ay ang pag-alis mula sa ating sarili patungo sa ating kapwa. Kapag tayo ay natuto na magbahagi ng ating sarili, tinutupad natin ang sinasabi ng ating Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Kapag tayo ay nagbabahagi ng ating sarili, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Ibig pong sabihin, lumalaw tayo sa mga may sakit. Bigyan natin sila ng pag-asa na yung kanilang buhay, yung kanilang karanasan, hindi sila nag-iisa. Karamay natin sila. Kasama natin sila. Hindi po kailangan pumunta ng ibang bansa para ipahayag ang mabuting balita. Sa loob pa lamang ng ating tahanan, maaari na tayong umalis sa ating sarili at ibahagi ang pagmamahal at pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Paggalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Sa mga taong nawawala ng pag-asa, ang ating presensya ay napakaganda.
Kasi ang taong walang pag-asa, para silang patay, walang espiritu, pero kapag tayo nagbahagi ng ating sarili, maramdaman nila, kasali sila at ang kanilang buhay ay merong silbi. Mga kapatid, opo, sa bawat pagkakataon, maaari nating ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga kung ngayon, ating ginugunita ang kapistahan ni San Bernabe, itunuturing na apostol. Bakit po tinawag na apostol? Hindi po siya kabilang sa 12. Hindi po. Si Pablo, ganun din. Hindi rin siya kabilang sa 12. Pero ano ibig sabihin ng apostol? The one who is being sent. From the Greek word apostelo, ibig sabihin to send. Dahil ang banal na espiritu, sila ay inihayo upang ibahagi ang pangangaral ng mabuting balita. Sinabi dito sa huling pangungusap, bahagi ng ating unang pagbasa. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Si Saulo, naging si Pablo siya. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Ang paggabay ng Espiritu Santo ay napakalinaw na silang dalawa ni Saulo o Pablo ay hinirang upang ibahagi ang mabuting balita. Pero ang pagiging misyonero, hindi lang po sa mga apostol, hindi lang po kay Pablo, kay Saulo, o sa mga pare, obispo, sa pope, kundi sa bawat binyagan. Bawat Kristiyano, tayong lahat, ay misyonero. At kapag tayo ay nagbabahagi ng ating sarili sa kapwa, binabahagi natin ang kabutihan ng Diyos, nagiging misyonero tayo. Ang mahal na ina, ang Blessed Mother, misyonero siya. Misyonera. Bakit? Di po ba? Sa pagbubuntis niya pa lang, dumalaw na siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth, dala-dala ang batang Jesus sa kanyang sinapupunan at sa kanyang pagpapakita sa bawat bansa na kanyang pinupuntahan. Nagsasabi lang siya, manalangin, magtika sa mga kasalanan, sundin ang aking anak, ang Panginoong Hesukristo, ang Puong Nazareno. Kaya kung tayo ay, kumbaga, magbabahagi ng ating sarili, opo, nagiging misyonero tayo. Sa bawat pagdalaw natin sa ating kapitbahay, hindi lang yung pagsasabi, anong ulam nyo? Hindi ho. Kundi pagdalaw, pakikinig. Hindi po natin alam ang mga pinagdadaanan ng ating kaibigan, kapitbahay, pero yung pangungumusta natin, simpleng pagsasabi na tayo ay merong concern sa kanila. Kumusta ka? O bakit parang malamlam yung mata mo? May pinagdadaanan ka? Pag alam ng yung kaibigan na handa kang makinig, magbubukas siya ng kanyang loob. Ganon din naman tayo, di ba? Kapag may mga pinagdadaanan tayo, pupunta tayo sa ating kaibigan. Kaya magme-message para may maging kakwentuhan. Opo mga kapatid, si Bernabe ay nagbahagi ng kanyang sarili. At sinasabi pa rin sa unang pagbasa, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. O sige, sino ang nagdala kay Saulo o Pablo sa mga apostol? Si Bernabe. Kasi ang pangalan Bernabe, tinatawag na the encouraging one. Yung nagbibigay ng lakas ng loob, nagdadala ng kabutihan sa kapwa. The one who encourages. Di po ba si Saulo,
papunta siya ng Damasco para tuligsain, uusigin ang mga nananampalataya sa Panginoon. At doon papunta sa Damasco, nakasalubong niya ang Panginoong Hesus. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot siya, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na iyong inuusig. For 3 days, Saul became blind. Di siya nakakita. At nagbagong buhay siya dahil nakilala niya ang Panginoon. Pero noong, kumbaga, kabilang na siya sa mananampalataya, maraming natatakot sa kanya dahil siya yung nanguna upang patayin si Esteban, ang unang martir sa mga tagasunod ng Panginoon. Ang nanguna doon, si Saulo. Kaya, kung maraming natatakot pa kay Saulo, si Bernabe ang nagdala kay Saulo patungo sa mga apostol at pinatunayan niya na si Saulo ay nagbagong buhay, nagkaroon ng pagbabago upang maging alagad ng Panginoon. At sa bagong tipan, meron tayong 27 books. 27 books. 13 doon ay sinulat ni Pablo o ni Saulo. Bakit nangyari yon? May mga kaibigan na nagdala kay Pablo patungo sa mga apostol o pagsasabi na siya ay kabilang natin. Opo mga kapatid, sa mga simpleng ginagawa nating kabutihan o pagpapalakas ng loob sa ating kapwa, di natin alam kung anong kabutihan naman ang magagawa ng ating kapwa kapag tayo ay nagbahagi naman ng kabutihan sa iba. At nawa po, ang pagsasabi na ito ng ating Panginoon, humayo kayo. Lumabas tayo sa ating sarili. Let us learn to reach out. Seek those persons who are in need of our presence. Sigurado ko po, tayo ay inihayo din ng Panginoon para sa taong iyon upang ang ating kapatid ay makaramdam ng presensya ng ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway may pahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglalingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon.
Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako sa pamagitan ng San Barnabas, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na maipalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kulob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Tayo'y tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sumang sa akin mananahan din ako sa Kanya.
masagana. Siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinirang upang mahalin. Nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo ka't mamunga ng masagana. Kagalakay walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, Sabado, magkakaroon ng binyagang bayan para sa batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagtatala at pagpapalista ay sa June 18, 2024. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihan at dakilang Diyos kasama ng inyong mga mahal sa buhay, sa ngalan ng Ama,
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.